Hi guys! Welcome back to our channel. It's been a while. Kamusta na kayo? So, it's been a while na matapos ang ating last live update, no? So, at kawilang natin ng bahay. Thursday night nga pala ngayon. And kanina nung pumasok ako, medyo malamig. Kaya, first time ko kaninang ginamit yung winter jacket ko. Siyempre, bilang commuter, hindi ka dapat, lamigin habang nagko-commute, lalo na kapag may mga lipat-lipat ng bus. Ayan, so, anyway, at least nakauwi na tayo. I think sa mga susunod na araw naman, mas maganda yung weather kumpara kanina. And wala pa namang snow ulit. Pero hindi ko alam sa ibang panig ng Alberta kung nag-snow na. Pero sa Calgary, wala pa so far. So, isang beses lang siya nung like October pa. So, anyway, ayan o. Ngayon, nanonood lang kami guys ng TV Patrol. Grabe yung mga nangyayari ngayon, no? Lalo na sa Cebu. So, yan, nakikiramay tayo guys sa lahat ng namatayan, nawala ng bahay, nawala ng business, nawala ng tirahan. So, hindi nga daw, pray for Cebu ang dapat i-hashtag, dapat Justice for Cebu. Kasi hindi lang to dahil sa kalikasan, dahil sa bagyo, kundi may kapalpakan din talaga na nangyayari sa gobyerno, pati na rin sa mga proyekto, lalo na sa mga flood control projects na tinatawag. Well, yun, basta pag-pray na lang din natin yung mga kababayan natin na nandyan, no? Kasi napakahirap. Kami lagi ni Alvin nagkakwentuhan. Sabi ko, baby, ang hirap. Minsan nga sabi ko, baby, 4 a.m. nagising ako, hindi na ako nakatulog onwards. Kasi nung napatingin ako ng phone, parang nabother ako na ang daming nawawalang mga individual, pati mga bata na namamatay. Parang gano'n na nakakasakit sa puso. Tingnan yung mga nangyayari. Yeah. Yan. So, lang naman tayo talaga dapat merong managot kasi hindi naman laging resilient lang ang mga Pinoy bawat bagyo. So, dapat may managot. Kasi paulit-ulit lang to mangyayari. Parang isipin nyo, di ba may paparating na bagyo na naman. Si Uwan. Yes. Uwan yung pangalan. Parang sakop niya buong Pilipinas. So, mamaya, syempre, saturated pa yung mga lupa. Hindi na naman yan makapag-absorb. Mamaya, bumaha na naman dyan, hindi pa nakaka-recover yung mga tao. So, yung mga diskusyon namin ni Alvin na grabe kawawa yung mga kababayan natin, lalo na sa Cebu. Sabi ko kasi, di ba kahapon, sabi ko parang, siguro, after nilang maayos siguro yung mga, kung ano man yung mga nasira, siguro it's time na para na talaga sa gobyerno. Kasi iba hindi na talaga tama guys yung nangyayari sa Pilipinas. Ngayon, syempre, ang uunahin nila, sarili muna nila, pamilya nila, feel ko, or sana rin talaga, after that ay nakalampagin na talaga yung gobyerno para may managot at syempre may mga pagbabago ng maganap. Lalo na kung kailangang ayusin yung tulay, yung mga river, yung mga dam, yung mga pang-flood control ng river na to, gawin na. Kasi nga, pwedeng dumaan na naman yung araw, buwan, tapos may bagyo na naman dumaan, tapos wala, ganyan din na naman yung mangyayari. Yes. So anyway, yun lang naman ang aming mga nasi-share na thoughts. So anyway. Ayan, so yun, habang pauwi nga kami kanina, nakwento ko kay Emma about dun sa, kung napanood nyo guys yung vlog ko about dun sa laid off na ganyan. Na may update na. Yes, update ko lang kayo guys dun sa aking work. Yan yun ka pala, yun nga, by way of background lang, kung hindi nakapanood yung iba, nag-vlog kasi si Alvin previously na nag-i-slow down yung company niya. So, ibig sabihin, kumukonti yung orders. Mahina yung orders talaga. Oo, nagka-cut yung hours. Yes. And ngayon nga, may update na si Alvin. Yep. Ulit. So, yun nga, bali, kwento ko muna, kinausap kami, syempre, lahat ng mga katrabaho ko. Tapos, nagbigay muna sila ng mga schedule na kung ano yung pwede, kung saan kami pwede, ganyan. So, 5 yung binigay sa amin. So, syempre, marami ring mga nag-react.
Kumbaga, Hindi hindi kasi rin, fit sa oo, schedule hindi nila. fit, especially pag yung may mga anak ka, so alangan. Parang babaguhin kasi yung oras. So, imbis na 7 yung pasok namin, magiging 6 a.m. Oo, Yung so alam ko lang nga kanina ang sinabi mo, tatanggalin na yung panggabi. panggabi talaga. Pero gagawing 6 a.m. yung pang umaga. Hindi, yun yung unang plano nga. Mm. Parang nabigay nga sila ng 5 option. Okay, oo. So, syempre, marami nag-react. Tapos, kinausap naman kami sa isa. And, tinanong ko saan kami fit, ganyan. So, syempre, ako, dahil nga kailangan kong i-drop si Zion tsaka pick up, nagsabi ako na, parang, hindi ako pwede sa ganitong oras. Ayan yung Kasi, una nga, dalawa yung unang mamimili schedule ka eh. mo. Oo. Parang 6 to 4:30, then yung isa 8 a.m. to 6:30, Parehong parang ganun. sagasa Yes. kay Zion. Masasagasaan yung pagdadrop kay Zion kung 6 a.m. Kasi 6:30 pa mag-open yung, Sarado pa. yung daycare. And then kung up to 6 p.m. naman yung piliin ni Alwin, masasagasaan yung pick up kasi until Oo. 6 p.m. lang yung daycare. Kaya So di ba- parehong hindi okay. Kaya di ba sabi ko sa'yo, kapag ganun yung nangyari, ikaw talaga yung magpipick Oo, up ako kay yung magpipick Zion. up. So, So, sabi ko nga, kung magkagipitan, yun na lang piliin mo para ako na lang yung susundo. Pipick upin mo na lang kami doon ng mga 6:30 siguro. Pero yes, ganun. 6:10, 10 minutes away lang naman yun, di ba? Yung Hindi, work 6:30 mo. ang labas if ever. oo nga pala, Kasi nga 6:30. 8 eh. Mm-mm. 8 to 6:30 siya. So, talagang talagang Parang ikot ang puwet ko. Sakripisyo talaga. Yes. Hindi lang ako kasi yung mga, especially mga night shift din, kasi nga may mga anak din sila. So, hindi talaga siya pwede. Hindi Then, naging umayon. yes. Then after, yun nga, after a week, eto na nga, ay nagbigay na sila ng final Decision. na oras. So, same time pa rin kami. Yan, mukhang Yes. walang pumili ng mag-start ng 6 a.m. or matapos ng Oo. 6:30 p.m. Yes. Kasi ako, nung time na kinausap talaga ako, sinabi ko rin doon sa boss ko na, yun nga, na parang, sa akin walang problema kahit anong araw naman sabi ko yung pasok ko. Basta wag lang sanang 6 a.m. nga kasi nga kailangan kong pick up tsaka drop. Yung anak Oo, kailangan ko kasing i-drop at tsaka pick up yung si Zion nga. So yun sinabi ko sa boss ko, which is sabi niya nung una sa akin, hindi naman siya nag-promise na parang okay, parang sige, titignan natin. So, parang nagsisurvey ba sila? Kung Yes, ano yung survey pa magiging lang. reaction ng mga workers, kung aayon sa schedule, Yep. kung may magre-react, or may mga aayaw. So, ano nangyari? So good thing na lang din talaga guys, yun nga, siguro pinakinggan niya rin yung mas maraming may gusto sa ganung schedule. So, ang ginawa ay tinanggal na yung panggabi. Pero So, ni-retain yung sa umaga. yes, yung sa umaga ganun pa rin, Sunday to Wednesday, then Wednesday to Saturday. So, yun, i-distribute na lang yung mga panggabi sa mga nakaschedule na pang-umaga. So, yun yung part na... Pero tinanong pa rin ako kung anong gusto ko pa rin araw. Sabi ko, stay pa rin. Sabi ko, ganun pa rin. Hindi, piliin mo yung weekdays. Kasi, laging may tinatangan. Pero wala pa ngayon nga, wala pang option. Lagi kasi yung option nila, may weekend na matatamaan. Either may Sunday ka or may Saturday ka. So sabi ko, wala ba dyan yung all weekdays lang? Wala eh. Wala Yan, talaga. para hindi naman apektado yung Sabado. Pero sa ngayon kasi, wala. Parang divided equally sila. Parang either you take Sunday or Saturday. Yeah. So, yun yung nangyari. And, yun nga, at least, walang naging pagbabago sa atin dahil ganun pa rin naman yung pinili kong araw at oras. So, happy ako at ganun yung nangyari. So, siguro, yun nga, one way nila sa pag-react sa pag-slow down ng business, yung pagtanggal na ng panggabi. Yeah. Pero hopefully, until dyan na lang muna, no, na wala nang ibang changes. Yeah, sana. So far naman, wala pang Wala tinatanggal or naman. nilay off. Wala naman. And I think hindi naman gagawin siguro. Sana, no? Hindi ako nagsasabi ng Wala tapos. kang control. Oo, Pero, yun hindi nga. tayo kampante, pero we'll see kung ano man syempre yung mangyayari, di tanggapin natin, di ba? Wala man tayong magagawa eh. Kung kailangan talaga nilang magbabawas sila. So, Lalo pa naman ngayong winter, no? Sabi mo, mas yes, magi-slow. especially December tsaka January, so super slow yan.
Walang Super masyadong slow. order. Oo, kasi siyempre, yung weather hindi maganda. So, walang lumalabas na mga customer, halos kakain sa mga restaurant, syempre. Kasi guys, ang ano namin ay food. So, more on food talaga products kayo. More on food talaga. Kaya, yun. Syempre, di ba, pag winter, bihira ka makakita na lalabas talaga. More on gusto nila. Work, bahay lang, ganun. Or then, saka lang siguro, ang grocery, parang ilang beses lang yun sa isang linggo, ganyan. So, doon nag-i-slow down yung sa amin. So, yan, may mga nagko-comment din sa mga previous vlogs natin about laid off. Hindi lang daw talaga Canada yung nakaka-experience ng slowdown. So, worldwide effect siya. Oo naman. Kahit daw sa US, sa Australia, sa ibang bansa, nagkakaroon din ng slowdown. So, syempre, ang dapat talaga gawin ng mga tao ngayon, yung mga workers, ay huwag makampante. Yes, syempre, dapat aware ka sa nangyayari para alam mo yung step forward, di ba? Yeah. Yung magiging next step mo after mangyari ang hindi inaasahan. And syempre, to secure yung necessary funds in case nga mangyari ang hindi mangyari, dapat may pang-support ka sa like bills nyo, kakainin ng family nyo for the next several months. So, yun yung tinatawag nating emergency funds. Maganda, at least meron tayong natatabi for 3 months. Syempre, mas maganda kung at least 6 months yung budget. Pero, syempre, hindi naman natin masasabi lahat ng tao ay may kapasidad mag-imbak ng ganong kalaking pera for several months. Pero at least, yun yung target natin. So, habang hindi pa dumadating yung mga unfortunate circumstances, so, yun yung i-goal natin na makapag-ipon yan somehow. Yeah. Kaya yun guys, no, binalita ko lang kanina kay Emma nga na ganun nga yung naging desisyon, which is okay na rin, di ba? Kaysa naman... Ayun nga, pinagpapasalamat din talaga namin na hindi na nagalaw yung oras. Otherwise, alam mo yun, yung magmamadali akong mag-bus. Ang iniisip ko lang naman... Especially hindi siya kasi nagdadrive. Oo. Magko-commute ako by winter na. So, medyo mahirap kasi yung slope ba pa-hill na aabangan ko ng bus pag hindi ko na-take yung isang bus. Yan, pag papunta kay Zion. Kasi kapag pauwi naman, okay lang ako. Pero kapag dadaan pa sa daycare ni Zion, yun yung mas mapapatagal at medyo may lalakarin. And yun nga, kung magi-snow na, medyo mahirap kung commuter ka. Yeah. Kaya nga guys, kung nagkataon na gano'n yung nangyari, ako, may problema kami ni Emma. Mabait pa rin si Lord. Yan, kasi inayos niya. Hanggang ngayon, yung schedules natin, yung as is na kahit na nagpaplano yung mga matataas sa inyo, executives, manager, supervisor ng ganitong changes, kayo pa rin yung nasunod, yung mga workers pa rin yung pinakinggan. At least, 'di ba? Hindi magkakaroon ng mga pagbabago sa oras natin. Sa totoo lang guys, yung company namin, sobrang napakabait ng boss talaga namin. Yung mga bosses namin sa US, talagang pumupunta rito, nami-meet namin. Alam mo yun, every time na magla-lunch kami, talagang bababa siya, kakausapin niya kami sa isa. Sobrang bait talaga. Wina one-on-one kami. Oo, wina one-on-one kami. Tapos, yun nga, nung time na nag-decision nga, na itong final decision na nga, then, sabi ko, okay, kasi syempre, hindi kami maapektuhan ni Emma. So, yun guys, yun yung latest life update natin. Yes. Gusto ko lang share sa inyo guys para sa mga nag-aalala. And sana, pag-pray pa rin natin na walang mangyayaring hindi maganda sa company ko. And yun nga, sa mga nag-iisip, wala pa naman kaming o lalo na siya ina-applyan. Yes, basta patuloy pa rin kami sa pagdadasal. Hopefully, hindi muna magka-problema yung company kahit nag-i-slow down somehow. Yes. Ang kinakatakot ko talaga dyan, yung magtanggalan. Yun nga. Kasi nga, syempre guys. Balik sa ilalim ka. Kasi nga, di ba nga, bumalik although nag-work na ako before dito, hindi kasi consider yung experience ko noon. Kasi talagang, talagang interview ulit ako, umpisa, ganito yung ginawa ko, tapos, ayun na nga, pumasok tayo, tapos may sumunod pa sa akin 2 kasi, so, sabi nga namin, grupo kayo ng ninenervyos. Kasi nga kami yung nasa huli, pero sabi namin, pray lang, kapit lang, kasi,
maraming nangangamba, hindi lang kayo. Pero be grateful pa rin. Tayo din patuloy na nagpapasalamat. Kasi pareho tayong may trabaho. Nasusustain yung mga pangailangan natin sa pamamagitan ng ating mga trabaho. Yes. So, we are grateful for that. Yeah. And may mga nagpapayo pa nga, di ba, baby, sabi, para daw mas secured ka dito sa Canada. Ang pasukin mo trabaho, yung mga government, tsaka di ba? Healthcare. Yes, oo. So, kasi yan talaga, parang malabo magtanggalan talaga dyan. Meron pa rin. Pero, meron pa rin naman. Mas secured. Tas yung iba may union pa. Yes. So, yeah, okay. So, malaman natin kung saan tayo. Yeah, basta guys, kung naman, kaya nga kami naman ni Emma guys, binablog naman talaga namin kung ano yung nangyayari sa amin. Pero syempre, limited lang din naman. Hindi naman talaga lahat binablog 100%. namin. Oo. Basta gusto lang namin share sa inyo guys. And kasi nga, marami rin naman talagang followers or supporters ng aming channel. So, yeah, why not na i-share namin sa inyo? Diba? Okay. So, yun guys, ng ating life update. So, ngayon, may mga lang tayo i-share or announcements. Yes. So, sa ka-work mo. Oo nga pala. Yun guys, no? Isuyo sa akin yung aking isa sa mga katrabaho. Pinoy din to. Mga naghahanap guys ng bahay na gustong umupa. Basement. No? Yes, basement. Kumpleto siya. May kitchen, 2 kwarto. May laundry na rin siya. Dito yan guys sa may Somerset, no? Ayan. So, kung gusto niyo guys i-check, just comment lang sa baba. Yan, para at least maibigay ko sa inyo yung contact number ng aking katrabaho. Sinabi ba kung magkano? Yes, sinabi sa akin, pero kayo na lang din mag-usap para at least, 'di ba, kayo yung malaman niyo kung magkano. Pero ano siya guys, kompleto na siya, all in na raw 'yon. Kasama na yung kuryente, internet ata kasama na rin. Heat. Yes, basta that's nice. Meron siyang binigay sa akin na yung link na kung saan niya nilagay sa marketplace. Ilalagay ko sa description natin, guys. Ayan. And then another announcement, guys, yun nga pala kasi ako din yung naatasan na ayusin yung Facebook, yung YouTube channel ng aming law firm. So, if you can also follow yung McDonald's Evolve sa aming YouTube channel, yan, mag-umpisa na mag-upload yung aming boss, pati na rin ako at aking mga kasamahan para makapagbigay ng information about personal injury, accidents, or even immigration or other legal information. Ayan, para ma-share namin dyan. Follow nyo McDonald's Evolve, pati na rin sa Facebook channel namin, McDonald's Evolve. And one more thing guys, isa pa, sa mga gustong manood, malapit na guys, no? Ang show ni Kuya Jobert, birthday celebration to ni Kuya Jobert. Sa Sabado na. This coming Saturday. And 6 p.m. yun, gaganapin sa Chinese Cultural Center. Dito yan banda, I think, sa downtown. So, kung free kayo, yan, tara na at makisaya, enjoy sa tawanan, sa comedy, birthday special ni Kuya Jobert. So, we will be there. Yan, andyan lang kami. Medyo malilate lang kasi manggagaling sa work nga si Irene since Saturday yun. 5:30 pa ako nun eh. But yes, we will be there. So, sa mga a-attend po, kita-kits tayo dyan. And sa mga balak umattend, yan, open pa guys. Pwede pa kayo bumili ng ticket. Yes, nandiyan din yan sa description natin guys kung saan kayo makakuha ng discount. Yan, so use our promo code pagka-checkout nyo, Alwin and Emma, para makapag-discount kayo ng $5. Alright, guys. So, I think hanggang dito na lang muna. Sasama raw si Zion. Yan, sasama si Zion. So, I think hanggang dito na lang muna, guys. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aming channel. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe, you can consider subscribing po. And don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video uploads. So, yeah, we'll see you again on the next one. Peace!